Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. Nakakalungkot itong isipin habang ang ating mga kababayan hindi magkanda ugaga kung paano ho nila haharapin itong problema na dulot ng baha ngayong mga panahon na to. Ang House of Representatives ang pinagkakabalahan ho nila, impeachment pa rin ho ni VP Sara. Sir, para dito kay Sir na yung kanyang panaghoy aking nararamdaman kahit sa video lang. Kasi mantakin nyo ho mga kababayan, sa mga nakalipas na taon, lumubog na yung bahay nyo. Ngayon, bumababaha, lumipas ang panahon, nagpundar ka ng mga panibagong gamit, bumili ka ng bagong washing machine, bumili ka ng bagong TV, bumili ka ng bagong ref. Lahat, hulugan. Tapos, eto, darating na naman ho itong problema ng baha. Gayong pwede namang masolusyonan kung hindi lang ho sana ninakaw yung pondo para sa flood control. Pero bago wala na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Itong video na to, napukaw ho ng video na to ang ating damdamin nung napanood ho natin. Kasi ano ho mahirap na nga maging mahirap. Tapos ang pamahalaan, nanakawan ka pa. Pambihira ho. Ito panoorin natin. Dito sa bansa na to, ang hirap maging mahirap. Pagka mahirap ka dito sa bansa na to, pangit ang healthcare, pangit ang transport system, pangit hula, tapos mahirap ka pa. Okay lang sana yung tipong, medyo mahirap ako, pero pag lumabas ako sa kalsada, sumakay ako ng ganito, ramdam ko na merong fighting chance. Dito hindi. Yung kaisa-isang fighting chance mo, yung bahay, yung pundar mong bahay, lulubog pa sa baha. Pambihira. Panoorin mo to, Marcos Jr. Yeah. Okay. Ini video mo na ba? Ayan. Ito po. Ito po yung bahay namin. Tignan nyo. Nangyari na naman yung hindi inaasahan. Ito po. Kita nyo. Ayan Wala na naman nangyari. Ubus na naman. Kapupundar lang namin ng mga gamit sa mga appliances. Tignan nyo yung nangyari Ayan. Hindi naman ako sa nagbibiro. Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang gusto lang namin mahukay na malalim yung sapa namin. Kung may budget naman, palitan yung tulay. Dahil may 4 na paa doon na nakakaharang sa tubig. Kaya bago pumunta sa dulo, na kami rito. Naiintindihan ko yung 4 na tulay, pagka mga meron debris, ang bumangga doon sa mga doon sa mga paa na yon, tataas talaga, tataas ang tubig. Okay sa akin magagalit po. Joy Belmonte, Congressman Suntay, Bongbong Marcos, kung sakaling may budgetan mo to, saglit Congressman Suntay! lang naman itong konting pera lang naman po to Kaso, idiretso nyo na kagad dito nyo na pabaksakin kagad. Kung gagawin na lang. Para hindi na makakukusan saan mapupunta yung pera. Pag-iinteresan na naman po yan. Kawawa na naman po yung mga taga-K62 Kamuning. Mayor John Belmonte, Sunny Belmonte, napaka-dekada na po nitong sapa namin. Hanggang ngayon, kayo pa rin nakaupo, kayo mag-ama. Hanggat maaari naman po, bigyan nyo ng pansin tong K6. Dahil ito po, napakalaki ng boto nyo rito. Hindi nagbabago boto nyo rito, 100% pa rin kayo hanggang sa ngayon. Hanggang hinihiling lang po namin sana, bigyan nyo ng pansin tong lugar namin. Kasi hindi talaga apektado. Konting ulan, baha na po. Andun, may nagagawa. Mas maraming pahinga kaysa sa trabaho. Ayan Paano na po kami yan? Paano na kami makapag-abroad ulit niya kung ganyan basa na lahat ng maleta? Wala po, kawawa kami. Bawa po kayo sa amin. Huwag niyo kung saan dinadala ang budget hanggat maaari. Hindi ko naman sinasabing kukupitin o nanakawin niyo. Basta ang maganda, pagka nag-release si Bongbong Marcos para sa blood control, dito niyo ipunta. Huwag kayo sa akin magagalit. Yung mga apektado, yun ang tungunan niyo. Huwag kayo pagawa ng mga eskwelahan, building, kung ano ang pinapagawa, hindi yun ang priority. Ang dami na natin school, ang dami natin eskwelahan, ang dami na natin basketball court. Ang pinaka-importante ngayon, yung blood control na dapat ayusin. Ayan may nagtatrabaho. Mas marami ang kuya ko yung mga nagtatrabaho dyan sa tulay kaysa yung talagang personal na ginagawain. Tignan nyo, ngayon, lubog na naman kami. Ngayon, panibago na naman kaming pundar, ipon.
Sa tutusin huwag naman sana sasama ang loob nyo. Ito ang priority nyo, please lang. Tatang Belmonte, kayo po. Tito po ako po yung tito ko po yung si Mandy Domingo. Matagal na po namin hinihiling na sana mapaayos nyo po to. Kasi kayo lang naman ang sinusunod ng mga tao Saka ng anak nyo, pag sinabi nyo, susundin yan. Sabihan nyo rin si Congressman Suntay. Dahil sila lang naman ang mahawak ng budget dito sa Kamuning, saka sa buong Kamuning, saka si anak nyo si Joy Belmonte. Kung di nyo nakakayanin, kay Bongbong Marcos na lang, para magkaanuhan na lang. Di ba po? Tignan mo nyo, nalabas po kami, makikita nyo ang sapa namin, dalawa na. Ayan Viral na natin. Pakishare ng video na to. Kung kaya na ho natin ipag-viral tong video na to, ipag-viral ho natin. Ayan, hanggang yan. Mga tao. Wala. Ito. Pakikita namin. Pakita mo mga tao. Yan, ito. Ayan, ang bahay pa namin dito. Lubog. Yan ang namin, sapahan namin. Dalawa na sapat. Tingnan nyo, hanggang bewang. Tingnan nyo, yan, lahat ng bahay dito, lubog. Kaya hanggat maaari, Bongbong Marcos, hanggat nakapwesto ka ngayon, gawa mo na kami ng paraan. Dahil may mga kumakalaban na rin lang naman sa'yo. Bigyan mo ng budget tuloy, isang baksakan lang. Tapos, kausapin mo si Mayor Belmonte at saka si Bong Suntay. Sigurado Si Bong Suntay, ano ko yan pamilyar sa akin yung pangalan ng Bong Suntay. Si Congressman Bong Suntay. Ito naman si Congressman Bong Suntay. Walang budget si Kong Bong Suntay. Sir, hindi pwedeng, walang dadaan na pera dyan. Huwag mo isisi kay Bong Suntay. Buti pa sa mga Belmonte at kay Marcos Jr. Walang bitaw yun sa House of Province. mo lang yung budget, baka hindi makarating. Sara Duterte supporter yun, sir. Si Bong Suntay. Wala yun. Ha? Kayo na bahala. Panawagan ka kaya Vince Dizon. Yan, mga bahay, Ito, District 4 po ito. Ito, District 4. Dapat inaayos nyo. Kung ano ang edad ko ngayon, 54, kayo pa rin ang mayor. Hanggang ngayon, hindi na nagbago. Kaya kayo yung nasa pagkapangyarihan, bigyan nyo naman kami ng solusyon. Huwag kung ano pinapagawa nyo, eskwelahan, basketball court, kung ano pinapagawa nyo, endo, sapa, blood control, ayan, tingnan nyo. Gusto nyo agad ko pa para makita nyo yung tunay na pangyayari dito sa K6 Para makita nyo kung paano kami apektado. Ay, yung sapa namin, napupuno na. Dekada na po yung sayang tulay na yan, hindi niyo pinapalitan kasi yun lang yung budget dyan. Etong sapa na to, kung talagang uhukay ng maayos, walang magiging problema, lalalim. Tinasan niyo yung pader, pero yung sapa, ang babaw, please naman po, Mayor Belmonte, dito niyo ibigay ang pondo, hindi kung saan, para magputol-putol ribbon din tayo kasi kung saan tayo gumagawa ng project, doon kayo nagpuputol-putol ng ribbon, ang ayos-ayos naman po doon. Ito, apektado ang haba, Dito nyo ibigay ang budget, may nagkatrabaho, hindi naman nagkatrabaho, naka-display lang yung backhook dyan. Ayun, wala na. Ha? Tingnan yung sitwasyon namin dito. Ayun, kawawa mga Pilipino rito. Todo suporta kami dito sa inyo bilang naging mayor Tapos hanggang ngayon dito, pababayaan nyo lang kami ng ganito. Please naman po. Sana Belmonte, pakisabihan nyo naman po yung anak nyo na dito naman ituon. Halos sa inyo, kapitbahay lang po namin kayo. Please naman po. Bawa kayo sa mga taga rito. Hanggat nabubuhay pa kayo, hanggat nasa pwesto pa yung anak nyo, pagtulong-tulungan nyo po. Please. Matindi yung panaghoy nitong si Sir, ramdam ho natin. Ito ngayon, labi ng UST Hospital. Di ba yung Catholic school yan? Yung UST. Di pa ba kayo mananawagan yan ng Marcos resign? Baka pa yan? Baka Duterte resign pa yan, ha?
lipat na ho tayo. Dito kay Sir, tapos segue na ho tayo sa mga nangyaring kaganapan dyan sa House of Representatives. Kaninang umaga. Hindi ho talaga silang papapigil. Kaninang umaga ba to? Ay, anti-clear muna tayo. Anti-clear muna. Merong banat si VP Sara dito kay anti-clear eh. 'Di ba? Ang problema dito, labas sila ng labas ng Travel Authority ni VP Sara, pero yung ibang mga opisyal ng pamahalaan, mayat-maya nasa ibang bansa, pero hindi ho natin naririnig na ilinalabas yung kanilang mga travel authority. Ito, pakinggan ho natin. Ito talaga si Ante. Oo. Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon na umaga. Hello. Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat. Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request? Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to. But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President? Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo. Salamat po. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Yan. Ano ko to eh. Lagi ko napapanood to si Rafi Ayeng. Okay, Rafi Ayeng. Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung BARM polls dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente? Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para Declare, bilisan mo, papakinggan pa namin si Terry sa Redon. pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon. Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight. Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan ng scholarship. Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para
kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ang Liga ng mga Barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo. Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehiyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila? Yes, kaya nga po, kung meron po tayo nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman pong magsumbong ngayon. So, ang mga ganyang mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama. Thank you. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027? Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti. Walang dating tong press con na to ni Auntie Claire. Dito ho tayo sa press con nito, si Redon. Ito po yung press conference ng House Prosecution Panel pagkatapos po ng paglalahad ni Ms. Gina Acosta ngayon pong araw na ito. Ang nakikita po natin sa harapan po natin. Ito ay pagkatapos nung 16th day ng impeachment ni VP Ngayon pong araw na ito ay yung pong representasyon ng 125 million na inilabas sa Land Bank ng December 2022. Ito po yung pera na ibinigay ng Land Bank kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction of the Vice President, under instruction of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po barya-barya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki. Di naman barya-barya. Hindi, malit lang yan, 4 lang na ganyan. Yung hindi naman ganyan karami, o yan. Yan, kung ano natin yan, 125 plus 125, 250, 375 million yan.
Pero Redon, ang laman yan, 375 million. Yung confidential fund na box na yan, 3, 6, 9, 375 million yan. Hindi yan, hindi 300, hindi 225 million. 125 million. Yung pong perang pinag-uusapan na hanggang sa araw po na ito, hindi po natin nalaman kung saan po napunta. At sa darating pong mga araw, Kasi nga Redon, confidential. Kaya hindi pwedeng malaman kasi confidential. yan Nakaupo na pala sa likod si Abante. po yung Pambira. dagdag pong mga detalye. Nahihingin po natin kay Ms. Acosta at sa iba pa hong mga sangkot dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Sa dami po ng pera, yung pong mga kasama ho natin dito, si Congressman Benny Abante at si Attorney Jay Tolosa ay hindi na ho makita sa atin pong press conference. No? So, para ho we can proceed with the press conference, and I think you had seen enough, no, of how big the funds actually are. Pwede na ho natin tanggalin para po makapagsimula. Habang tinatanggal po muna natin yung mga kahon para makapagsimula na po tayo sa ating mga katanungan. Ihanda na natin yung ating mga katanungan. Alam ko, napakarami yung katanungan ngayon. Andan po ang ating mga miyembro ng panel natin. Ready to ask to... We can ask the other members of the panel for the press conference for their opening statements first. Dahil alam po ninyo, marami ho talagang mga tanong na hindi po nasasagot hanggang sa araw po na ito. Attorney Jay? Hello, good afternoon again. Thank you for joining us today. So, naging maliwanag kanina, no, na kumpirma yung sinabi ng mga land bank managers na una nating narinig, no, ng mga testigo, na itong bulto-bulto ng pera na to, no, ay tinanggap nitong Special Disbursement Officer na si Ginang Acosta. No? Maalala din natin na sinabi din ng nakaraan nating testigo, si Ms. Zailin del Campo, no, na sinabi niya dun sa mga naging pagdinig dun sa House of Representatives, inamin ni Ginang Acosta na si Vice Presidente mismo nag-utos sa kanya na itong pera na ito, itong confidential funds na ito, ay ilipat niya, ibigay niya kay Colonel Lachica. O, anong problema dun? Pambabayad nga sa mga assets, sa mga informant. Inamin niya. Yun ang nangyari. Hindi siya napaamin. Yun ang sagot niya sa mga tanong. Bakit yun ang sagot niya sa mga tanong? Kasi yun talaga ang nangyari doon. Inutusan ni VP Sara itong si Acosta. Siya yung siya yung amo niya. So narinig natin ulit yung napaka-importanting pag-amin na yun. Di na gaano importante yun, attorney. Attorney, nawawala na yung yung talas mo, ha? Dati kasi pagka nagsasalita to parang ang dating credible na credible eh. Ang problema ko kasi pag nasa maling panig ho kayo ng usapan, kahit anong paliwanag mo, pagka mali naratibo, huwag mo ipili. Huwag mo ipili. Pagka pinilit mo yan, masisira lang credibility mo. Diba? Wala nang maniniwala sa iyo sa susunod. Ganun lang naman. Mula mismo sa testigo na to, mula kay SDO Gina Acosta. So wala nang question kung totoo ba na binigay niya itong pera na to kay La Chica, at wala na ding question na kung bakit niya ito binigay kay Colonel La Chica. Narinig natin mismo kanina, sinabi niya, binigay yon dahil sa utos ng Vice Presidente. Sinabi din, kung hindi ito inutos ni Vice Presidente sa kanya, hindi niya ito gagawin. Sabi niya, kaya siya nagtiwala kay Colonel La Chica dahil yon ang utos ng Vice Presidente. At maliwanag din kanina, nung binasa dun sa Joint Circular, na ang responsibilidad na humawak at mag-disburse ng confidential funds ay
ito ay nakapaukol lamang sa isang SDO at inamin din niya, hindi SDO si Colonel Lechica dahil siya lamang ang SDO para sa Office of the Vice President. So, hindi pa tayo tapos magpresenta ng ebidensya, but sa amin, sundan ho natin itong kwento na ito, itong storya, makikita natin yung complete picture dito, no, sa usapin ng confidential funds. So nakita na natin na lumabas yung pera, itong bulto-bultong pera, no, nagkaroon ng representation kanina, inamin niya, sobrang dami, umabot yan ng 4 na bags. No. Pagkatapos, binigay kay Colonel Lechica na kahit hindi niya responsibility na mag-disburse, no, nitong pera na to, binigay pa rin niya dahil sa kautusan ng Vice Presidente. So, sa Ang tanong ko dito, bakit binigay di umano yung mali-malita ang pera kay Martin Romualdez sa Pauls Park? Yun tanong. Akala ko siguro nila matatakpan yung sa larawan sa kaisipan ng sambayanan yung mali-malitang pera na idinideliver ni Saldico doon sa mga box na merong nakalagay na confidential fund. Ako, yari tayo dyan. ngayon, yan muna ho. But again, sundan natin yung mga susunod pa na maririnig natin kay Ginang Acosta. Kong Benny. Magandang hapon po. Nakakagulat, nakakapagtaka Nako, ito na ho. na Ito pwede na si Pastor. palang mag-withdraw ng 125 million. Isang withdrawal Oo. sa Land Bank. Ano po? Ba't ka nagulat eh? Noong nagkaroon nga ng hearing sa Bulacan First District Engineering Office, Manilang yung 125 million na yan. Bilyonis ang wini-withdraw nila para sa flood control. Ito talaga si Pastor Benny Boy, oo. Kahit sinong public official, hindi pwede mag-withdraw ng ganyang kalaki. Pero Di alam totoo nyo, yan. ang nakakabahala dito Di ay totoo tulad yan. po ng baha na nangyayari ngayon. Binaha ng pera ang confidential fund. At katulad po ng baha ngayon, hindi alam kung saan nanggaling, hindi alam kung saan napunta. Ang gustong malaman ng taong bayan natin ito, kanino po napunta ang 125 million na yan kung si Colonel Lechica ay hindi recipient na inamin din naman ni Gina Acosta, siya lamang ay ang taga-distribute. So what we'd like to find out sa ating taong bayan, kung kanino po ibinigay ang Hindi nga pwedeng malaman kasi nga confidential. Mga asset yon, alam nyo nangyari sa Zamboanga ngayon. Alam nyo ho yun. Yun ho yung mga bagay-bagay na mapipigilan sana kung ang Department of Education Secretary ay kasi husay ni VP Sara. Hindi mangyayari ang mga trahedya na yan. Di ba? Ngayon walang confidential fund, imbis na ika nga magkaroon ng clue o magkaroon ng intelligence na merong may isa sa itong bata na to, merong isasagawang karumal-dumal na ganito ganyan. Di ba? Ngayon wala ho tayong ganon. Ngayon tinatanong ni Pastor Abante, saan napunta? Balikan natin yung mga panahon na Department of Education Secretary si VP Sara. Tignan natin kung merong mga ganitong incidenting nangyari kagaya ng nangyari kahapon diyan sa Zamboanga. Zamboanga, di ba? ang 125 million pesos. Doon dapat ilabas ng kampo ng Vice Presidente. All right. We're now ready to receive your charger. Sorry, just to wrap up the entire proceedings today, I think very important po na ilatag po natin yung punto ngayong araw nito. Hindi po ito COA witness, hindi po ito NBI witness, hindi po ito PSA witness. Ito po ay hostile witness, tao po mismo, Special Disbursement Officer ng pangalawang Pangulo po mismo. At ano po yung sinabi, mula po doon sa utos ng pangalawang Pangulo, ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. Lechica. Malinaw na malinaw po yun. Kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot
ngayon pong araw na ito binigay kay Mr. La Chica, at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin sino ho talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito. At mahalaga din po ang banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President, and therefore wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds. Ang dapat pong nagdi-disburse ng confidential funds ay mga accountable officers lamang, particular yung pong special disbursement officer, yan po yung naging batayan. Bakit nagkaroon po ng notice of disallowance for 2023? Nakasama na ho mismo si Mr. La Chica sa bagay po na ito. No? So, yun po yung inabot ngayong araw na ito. Binubukas na ho namin yung hapag para sa mga tanong. Thank you, Congressman Terry. Joseph, Can I address my question to Attorney Jay, please? And I'd like to focus on the issue of transfer of authority. Kanina, towards the end of the trial, there was a question whether si Colonel La Chica has become a disbursing officer or was he just a recipient? The prosecution's position, please. Okay. To be careful no, with respect to what was the answer given by the witness. No? Well, I think she didn't answer it directly. No? But what is clear is that under the joint circular, there's only one SDO, and that is Acosta. And she never disputed that fact. She readily admitted it. No? And she also admitted that in the same joint circular, she is prevented from transferring custody over it to another accountable officer. No? And in relation to that, babalikan natin, anong reason behind it? Anong importansya niyan? Ang nagpaliwanag niyan, si Ms. Sailin del Campo. Dahil sinabi nga niya, hindi pwedeng kahit sino lang no, ay will act as special disbursement officer. Dapat yan, through an authorization issued by the head of agency. No? At ang authorization, it was given in favor of Acosta. Pangalawa, ang SDO ay isang bonded officer. So, meron security ang gobyerno kung merong mangyari doon sa pera. Kaya, mahalaga, manatili na nasa kanya yung pagkontrol at pag-disperse ng pera. Again, these are the explanations given Ms. Sailin del Campo. Last na lang, sir. Last hearing, si SP, he asked si Sailin, why is it important to maintain the chain of accountability? I think you mentioned in part na there's a risk, sabi nila Sailin last time. No? Sa attorney, galing-galingan nyo pa kasi base sa aking nakikita sa timpla sa social media, hindi yung timpla sa mainstream media, ibang usapan yun eh. Base sa ating nakikita sa timpla sa social media, wala pa rin kayong napapaniwala, nahihikayat, o nakukumbinsi man lang na paniwalaan ng inyong naratibo na ninakaw ni BP Sara ang kanyang confidential fund. 16th na to, 425 million na tayo. Malapit na tayo sa $500 million milestone na gasto sa impeachment na to. Ginastos nyo na ang pera na sambayan ng Pilipino sa impeachment na to. Mapagang sa ngayong mga panahon na to, ni isang taga-suporta ni VP Sara, wala pa rin kayo nakukumbinsi na mayroon siyang ginawang kasalanan dyan sa confidential fund na yan. Kakalungkot, no? Kakalungkot. It's a risk na, okay, kung sa akin yan, I will know where the money will go, no? But when it's transferred to another person, mawawala yan, no? Can you elaborate on that point, please? Yeah, that's correct. Kasi nga, ang explanation ni Sailin, dapat walang intermediary between the SDO and the final recipient. No? Ang explanation ni Sailin, what is required under the joint circular is if you're the SDO, ikaw mag-disburse niyan. No? Kaya nga ikaw sa special disbursement officer. So ikaw ang magbibigay niyan sa final recipient. Hindi pwedeng dadaan yan sa intermediary. No? So, kanina, mukhang ang naging tanong ng presiding officer sa kanya, nung binigay mo ba sa kanya yan, siya ba ay recipient, meaning the final recipient, or, I want to be careful with my words, but I don't think he used intermediary. I think he said, parang,
Oh, really? So tigapagbigay? No, again, I want to be accurate. I'm not sure about the words. No? But ang sinabi nga niya, hindi niya binigay as final recipient. So, so siguro siya yung tiga-disburse. Again, no, let's just check the actual words. But you're right. If you correlate it with the statement of Ms. Aileen, ang sinasabi ni Ms. Aileen dyan, no, dapat diretsong binibigay dun sa final recipients. Siguro very important to make the distinction on the two possibilities no, na binabanggit as a recipient and as an authorized disbursement officer. No? Una, hindi ka pwede maging authorized disbursement officer kasi nga, very clear po yung rules. No, na wala ko naman hong delegation of authority para sa ganito pong bagay. Ibig sabihin, talaga ang final determination po niyan, yung pong SDO na nakasulat po doon sa rules po ng COA. So it cannot be given to anyone else. More importantly, because Mr. La Chica is not an OVP organic personnel. Yung VPSG po, ay it is an AFP organic entity. It is not an OVP organic entity. No? So, yun po yung una. Pero yung as a beneficiary, if that will be the argument, then the next question would be, did he actually liquidate as himself? Yung pong 125 million. But as far as we know, it is Mary Grace Piatos' name who signed those particular acknowledgement receipts. No? So, on both counts, tingin ko, hindi ho lilipad yung pong ganun pong paliwanag. My statement would be this, no? Was it proper for the Vice President to say that? Was it appropriate for the Vice President to order the Special Disbursement Officer to give the money to a Colonel La Chica who is not an organic member of the OVP? Was it appropriate for the Vice President to do that? Was it proper for the Vice President to do it? Because siya ang impeachment officer, impeachable officer. Was it proper for her to do that? Ngayon, matanong ng taong bayan yan, proper ba ang ginawa niya? Appropriate ba ang ginawa niya? Aba, kung hindi, well, wala tayong magagawa dyan kundi the prosecution team has actually revealed and exposed that. Expose lang ng expose, Benny Boy. Papasalamat ako. I was the vice chair of the Committee on Good Government, you know, when we investigated the vice president on that. And napaganda ng mga katanungan ni Congresswoman Chinky Luistro on that. Ang papasalamat ako na nagkaroon muna ng investigation ng Committee on Good Government para ito ay may lahid ng gusto sa impeachment court. Okay. Yun po ang gusto kong sabihin. Sigurado ka yun lang ha. Last na yun ha. Ikaw talaga, Benny Abante. Oo. Pero malungkot si Benny Boy. Malungkot si Benny Boy. Kasi hindi niya pa nakikita si VP Sara. Obsessed yan kay VP eh. Obsessed. Salamat po. Haji, your turn. Magandang hapon po. Haji Kaminyo ng Brigada News FM. First, do you expect the defense to navigate on the angle na gumamit po ng artificial intelligence or kumbaga kung saan man po na technology, yun pong inyong pag-simulate nung confidential funds na winidraw po o in-encash doon sa land bank? Well, it's clear that there was no intention from the prosecution to pretend that those were the actual funds. No? Maliwanag naman, hindi naman yan ang sinasabi na yan mismo. It was just a visual representation as to how they were produced, if you used AI or what. It's immaterial. No? Kasi nga, tinatanong nga mismo sa witness, katulad ba nito yung nakita mo na pera? Katulad ba nito yung ginamit mo na mga bags, no? Kung saan mo linagay yung pera mo. At sinabi naman niya kanina, mayroong mga pagkakatulad, no? And pati din dun sa mga cash, no? Yung mga bundles of cash, sinabi naman niya more or less halos pareho yung linapag sa kanya. No? Just to show gaano talaga kadami yung bulto-bultong perang pinag-uusapan natin dito na tinanggap ng Office Vice President, no? Sa pamamagitan nito ni Ms. Acosta. Okay. Well,
Ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito, no? Abigat. Ako, napigitan ako, Di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na Hindi matindi yung 125 million, Benny Boy. Alam mo ano matindi? Matindi yung 1 trillion peso. Diba? Yung 1 trillion peso nininakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba ilan yung 1 trillion? 1,000 billion. Alam niyo ba kung ilan yung 1,000 billion? 1,000 million. Pinag-uusapan natin dito, 125 million lang. Pero yung trilyon na ninakaw sa kaban ng sambayanan sa pamamagitan ng mga maanomalyang flood control, tila bagang konti para dito kay Pastor Abante. Nako, mababash ka na naman yung Pastor Benny Boy. dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Colonel Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the vice. Hindi nga pwede kasi makukompromiso ang seguridad ng mga individual na napagbigyan. Kasi nga, napaka-sensitive nung ibinigay nila mga information. Kagaya na lamang yung mga nagre-recruit sa mga eskwelahan, sa ating mga kabataan. O ano pa, yung mga gustong gumawa ng masama sa mga eskwelahan, kagaya ng mga nangyayari ngayon. Mga ganong klaseng informasyon. Maraming nakulong, maraming nakasuhan, diyan sa mga confidential fund na yan. O maraming plano ang nakompromiso dahil sa mga confidential fund na yan. Kaya hindi basta-basta pwedeng ipamigay yung mga impormasyon, detalye kung sino, kanino nabigay yung mga confidential fund. President should come because she continues to make a mockery Yan. of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon. Pinapaharap ni Pastor Robante si BP Sara. Gigil siya, gigil Gigil ito si Pastor Robante kay kay BP Sara. Ganyan talaga. Ano na lang, kalmahan mo lang. Sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo. Ikaw di ka naaawa sa mga kadistrito mo na marami ngayon lubog daw. Pambihira.
Di ka ba naaawa sa mga kadistrito mo? Gusto mo si BP Sara maawa sa mga, ano yun mga yun, trabaho nila yun eh. Pero yung mga kadistrito mo, di nila trabahong malubog ang kanilang mga ari-arian ngayong mga panahon na to. Ito talaga si Benny Boy, ikaw talaga. Malapit ka na nga sa kalang. Tapos yung mga kadistrito mo, napapabayaan pa. Pambihira naman Sa ako. taong bayan, kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Yan ang panawagan. Ganda ng relo nitong si Pastor Benny Abante. Tayo, wala nang tayong relo eh. Wala nang tayong relo. Pambihira naman o. Di ba? Wala na. Benny Boy, akin na lang relo mo. Okay. Last question na lang po, speaking of Ramil Madriaga. Kanina po nung dun sa nung sa questioning sa line of questions ni Attorney Ligutan patungkol dun sa sinong kasama niya, dun sa bangko, nung paglabas. Ang lang dito si Benny Abante kasi di naman nanalo to eh. Dinadisqualify lang yung niya, yung kalaban niya, kaya lang siya nakaupo diyan kasi nga yung kalaban niya hindi siya magiging kapaki-pakinabang sa impeachment ni VP Sara, kaya kailangan siyang mawala. Diyan sa equation ni Kanga. Yan si Benny Boy, na yan. Kumbaga, all out na yan kasi alam naman niya may kalalagyan siya pagka naging presidente si VP Sara. May kalalagyan si Benny Abante. May kalalagyan ho yan sigurado. May kalalagyan. Malalabas lahat ng bantot ng makaramihan ng mga congressman. Ngayong, no 19 Congress at dito sa 20th Congress. 2028. Yun ho talaga ang bloodbath. Ganyan. Na-expect niyo po ba or kumbaga Anyway, wala naman nung sasabihin na matino itong mga ini-interview nila dito. Dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Meron bang bukas? Meron bang impeachment? Inaabangan ko impeachment eh. Kasi doon sa cross-examination talagang dyan natin makikita yung kung ano nga ba nangyari pag cross-examination and defense. Ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.